Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na isang maliit na barkong pandigma ang ipinangalan sa isang sinaunang bayani ng ating bansa na si Magat Salamat. Ang barko ay pinangalan ng BRP Magat Salamat. Sa itong maliit na barkong pandigma na ginagamit ng Philippine Navy. Ang barkong ito ay orihinal na may pangalang USS Gaiety AM-239 na orihinal na pag-aari ng Estados Unidos at ito ay naipamana sa Republic of Vietnam Navy noong April 17, 1962. At nang ginamit ito papuntang Pilipinas ay na-acquire naman ito ng ating bansa noong April 5, 1976. At doon na nga ito tinawag na BRP Magat Salamat. Kasama ang ilan pang mga World War II veteran na barkong pandigma ng Philippine Navy. Ang BRP Magat Salamat ay kinoconsider pa rin na isa pa ring aktibong fighting ship sa buong mundo. Samantala ito namang si Magat Salamat na bayani nga ng ating lahi ay isa naman sa mga namuno sa unang pagpapatalsik sa mga Espanyol dito sa ating kapuluan noong 1571. Itong si Magat Salamat ay may pagkamisteryo ang pinagmulan. Ayon kasi sa ilang mga nag-aral ng kasaysayan, ay hindi raw matukoy kung sino talaga ang mga magulang nitong si Magat Salamat. Merong mga nagsasabing anak raw siya ni Raha Matanda. Meron naman mga nagsasabing anak naman siya ni Raha Sulaiman. At meron ding nagsasabi na anak naman siya ni Lakandula. Ganun pa man, sinasabing itong si Magat Salamat ay nagmula raw talaga sa lahi ng mga matataas ang antas sa lipunan noong unang panahon. Kasama nitong si Magat Salamat na nagplano sa paghimagsik ang ilan niyang mga kamag-anakan na sina Agustin Legazpi at Martin Panga. At bukod pa rito ay nakasama rin niya sa plano ang isang Hapones na mga ngalakal na nagngangalang Juan Gallo. At bukod dito ay may mga sumama pang iba. Nag-organisa itong si Magat Salamat ng grupo at humikayat pa ng iba pang mga lider. Humingi rin siya ng tulong sa sultanato sa Borneo para sa mga gagamiting armas naman. Kabilang sa mga nahikayat nitong si Magat Salamat ay ang mga lider sa Pandakan, sa Tondo, Pampanga, sa Katangalan at sa Navotas. Nahikayat din niya sa pag-aalsa ang mga pamunuan sa Cavite, Malolos, Iginto, Laguna at sa Batangas. Okay na nga sana iyon dahil marami nang sumali sa nasabing pag-aalsa. Kaso nga lang ay hindi pa man ito na isasagawa ay nalaman na agad ito ng mga otoridad Kastila. Kaya naman dinakip itong si Magat Salamat at ang iba pang mga nakibahagi. At dahil doon siya ay naparusahan at nakatulan ng kamatayan kasama sina Agustin de Legazpi at Martin Panga. Ang pagpapakita ni Magat Salamat ng katapangan para nga mapaalis sa mga dayuhan dito sa ating bansa ay ipinapakita rin ng barkong pandigma na BRP Magat Salamat na handang sumabak sa labanan para sa ating bayan. Alam mo ba na ang mga Tagbanwa na nakilala bilang isa sa pinakamatandang grupong etniko sa ating bansa ay lumilikha ng mga wood carvings na mga hayop at kanila itong pinaiitim at ginagamit sa kanilang mga ritual sa panahon ng pag-ani ng palay at sa pagpapagaling sa mga kamag-anak na may karamdaman. Nagmimistulang animal farm ang altar ng mga Tagbanwa sa panahong ito dahil nilalagay nga nila rito ang kanilang mga inukit na 3-dimensional na mga animal carvings. At ang mga halimbawa nito ay ang mga ibon, ahas, lizards, pagong, alimango, isda at kung ano-ano pa. Kasama ang mga inukit na bagay na ito sa mga palay at mga betel nut na inaalay nila sa kanilang mga kinikilalang mga Diyos. Kadalasan ng mga hugis hayop na ito ay yari sa kahoy na medyo malambot at ito nga ay kanilang pinapaitim sa pamamagitan ng pagpapahid ng dagta dito. At matapos itong paitimin ay nilalagyan nila ito ng mga disenyo. Ang mga wood carvings na ito ay tinatawag depende sa uri ng hayop. Ang tandang ay tinatawag na mamanok. Ang pagong naman ay tinatawag na kiruman.
pararaga naman ang tawag sa ibon at dugyan naman sa mga maliliit na ground animals. Alam mo ba na ang monumentong Legazpi Urdaneta na matatagpuan sa vicinity ng Intramuros ay isa sa mga makasaysayang monumento sa ating bansa na tila napabayaan na at nabaliwala. Ang monumentong ito ay isang historical monument sa kahabaan ng Bonifacio Drive, corner Padre Burgos Street sa tapat ng Manila Hotel sa Maynila at ilang metro lang ang layo nito sa Luneta Park. Kino-commemorate ito ang ginawang ekspedisyon at pagdaong sa Pilipinas ng konkistador na si Miguel Lopez de Legazpi, ang kauna-unahang gobernador general ng Pilipinas at ang sinasabing nagtatag ng Manila. Kasama rin niya sa monumento ang Agustinian Friar at isa ring explorer na si Andres de Urdaneta noong 1565 at sinasabing ito rin ang tanda o panimula ng Spanish colonization at pasimula rin ng paglaganap ng Katolisismo sa Kapuluan. Ipinapakita sa monumento itong si Legazpi na hawak-hawak ang isang bandila sa kanyang kaliwang kamay at isang scroll naman sa kanyang nakaunat na kanang kamay. Bagamat may mga nagsasabi na isa raw itong espada na nabali lamang. Pero kung titignan sa mga lumang litrato ay mapapatunayan naman na isa nga itong dokumento o isang scroll at hindi nga espada. Samantala ito namang si Urdaneta ay may hawak-hawak namang krus at isa namang Biblia sa kabilang kamay. Nakatapak din itong si Urdaneta sa isang angkla na sumisimbolo nga sa paglalayag. At sa ilalim naman nila ay merong isang ribulto ng isang babae na sumisimbolo naman daw sa kanilang motherland. At ito naman ay may hawak na inscribe na may nakasulat na June 24, 1571. At ang date na ito ay ang sinasabing pagkakatatag ng Manila. Ang monumento ay kinomisyon ng Spanish government noong late 1890s sa kilalang eskultor na si Agustin Quirol. Ginawa ito sa Barcelona sa Espanya. Ang mismong estatwa nitong si Legazpi at Urdaneta ay yari sa tanso na nakapatong naman sa isang marmol na granite at nadedekorasyonan ng mga ornaments. Nang makumpleto ang nasabing monumento ay naukupan na tayo ng mga Amerikano. Pero ito ay pinadala pa rin sa Pilipinas at 1929 na lamang ito inilagay kung nasaan ito ngayon. Sinasabing ang Legazpi Urdaneta Monument ay isa sa pinakamagandang monumento sa ating bansa na nakasurvive sa paglipas ng panahon at sa digmaan. Kaya nga lang ay mistula na nga itong pinabayaan na animoy walang halaga at ang ilang bahagi pa nito ay ninakaw pa. Alam mo ba na noong October 27, 1954, itong si dating Pangulong Ramon Magsaysay ay pinalitan ng pangalan ng Republic Memorial Cemetery at ginawa niya itong libingan ng mga bayani. Ang libingan ng mga bayani ay matatagpuan sa Fort Bonifacio na dati ring tinatawag na Fort McKinley. Ang libingan na ito ay pinasimulan noong May 1947 bilang libingan ng mga Philippine military personnel mula private hanggang sa ranggong general na nagsilbi at lumaban sa ikalawang digmaang pandaigdig. Pero sa paglaon ng panahon ay napagpasyahan din na gawin na lang itong libingan ng mga pangulo ng bansa, mga bayani, mga national artists at mga national scientists. Kabilang sa mga nakalibing dito ay ang mga Pilipinong sundalo na binawian ng buhay sa panahon ng kampanya ng Pilipinas at ng Liberation Forces noong World War II mula 1941 hanggang 1945. Samantalang ilan namang mga lider ng bansa na naihimlay dito ay sina dating Pangulong Elpidio Quirino, dating Pangulong Carlos P. Garcia at Diosdado Macapagal. Dito rin nakalibing sina dating ikalawang Pangulo na sina Salvador Laurel, ang mga general na sina Artemio Ricarte at Carlos Romulo. At si dating Pangulong Marcos na kamakailan lang nailibing dito. Ito ay matapos i-dismiss ng Korte Suprema ang petisyon sa pagtutol sa paglilibing sa kanya. Ginawa ang libingan ng mga bayani ang pangalan ng himlayan noong 1954.
At 1967 naman, nang si dating Pangulong Marcos ay nag-issue naman ng isang Presidential Proclamation number 208 kung saan ay nakasaad dito ang paglalaan ng 142 ektarya ng lupa sa Fort Bonifacio para nga maging bahagi ng libingan ng mga bayani. Kaya naman sa ngayon, ito ay lumaki ng husto. Alam mo ba na isa sa mga naging cast members ng Netflix Korean thriller na All of Us Are Dead ay isang Pilipino at siya ay si Noreen Joyce Guerra. Siya ay gumanap bilang isa sa mga classmates ng isa sa mga main stars na si Yoo In-soo. Ito ay sa Yosan High School, ang naging ground zero ng zombie attack ng All of Us Are Dead. Sa recent interview ng Pep.ph kay Noreen, ayon sa kanya mismo ay marami ng mga series at pelikula sa Korea kung saan siya napabilang bilang part-time or extra roles. At ito raw ay umaabot na ng halos 90. Kabilang dito ang mga ipinalabas din sa Netflix na extracurricular, My Name, at ang iba pang mga naging popular tulad ng Hospital Playlist, Our Beloved Summer, at ang The King. Itong si Noreen ay nagmula sa Rojas City sa Capiz. Dati siyang nagtrabaho rin sa Korean Culture Center sa ating bansa. At dito niya nakilala ang ilang mga Korean na nasa entertainment industry. Dahil dito ay hindi rin naglaon ay naging assistant stage director pa siya at naging translator sa mga fashion show events at mga movies at drama awards. Hanggang sa kunin na nga siya bilang artista dahil mukha rin naman siyang Koreana talaga. At ayon din kay Noreen ay sobrang naging masaya siya na naging bahagi siya ng isa sa pinakapopular na zombie series sa panahon natin sa ngayon. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!